Good morning po. Ayan, it's always a pleasure to see your beautiful faces, no? Ayan. At I'm also excited to be here. In fact, it was a very hectic month for us, for me personally. Daming trabaho. But sabi nga ni Pastor Ronald, yung fourth Sunday ko kasi dito yan sa Pandi. Alam ko, hindi ho ako perfect sa attendance ko eh. There were times na I need to beg off. But I see to it na itong linggong to narito ako. And I'm happy. I'm happy to be here. I'm so blessed, in fact. But last Sunday, yun yung ating kapatiran sa Batangas, Alangilan, all because of Christ, Alangilan Church, ay nagdaos po kami ng anniversary. Salamat sa Diyos at ang gawain po natin doon ay pinagpapala ng Panginoon. Alam nyo naman po na meron ho tayong, actually apat na yan apat na churches. Ang SDP ng Mega World Corporation, ang All Because of Christ sa Florence, sa McKinley, All Because of Christ Fellowship sa General Trias, at saka ho yung All Because of Christ sa Alangilan. So we are so thankful to the Lord na pinagpala niya tayo at nagdaos po ng ikatatlo actually. Pero sabi nila, technically daw, sabi ko, dami naman binibilang. O sige, basta anniversary. Na taon. Pero we are also badly hit by the Typhoon Christine doon sa Alangilan. In fact, yung aming pong church, yung church natin doon ay pinasok ng tubig. Hindi dahil bumaha, but rather nabukas kasi pawido ang bubong doon. So, medyo natanggalan ng bubong. Pasok ang tubig, yun hong pintuan, nasira. And yung amin pong bahay doon, ang aliwalas. Ay, napaka-aliwalas. Wala lahat yung bintana tsaka pinto. Bukas na bukas. But we praise the Lord for that. As we were coming here, nagdadrive ako, kasama ko siyempre, aking sama sa bahay, tawag sa kanya, Kuya Rolly. Siya yung aking partner pag pumupunta rito. As we were talking kanina, on the way here, sabi ko, ano kaya ang pakiramdam ng mga tao na, katulad nun, katatapos lang na baha, na nawalan ng tirahan, and to some, nawalan pa nga, thank you. And to some, nawalan pa nga ng mga buhay. But it seems like, pagka dumadaan tayo sa mga ganon, yung isang author, sabi niya, si Malcolm, sabi niya, the hiddenness of God. It seems like God is absent. Hindi natin makita, nakatago ba ang Diyos sa likod ng mga ulap? At hindi natin makita at maramdaman ang presensya ng Diyos. And sa akin nung pag-aaral, sabi niya, no. No. It is the more that we can feel, and we should feel the presence of God sa buhay natin sa mga panahon na malalim o may mga pagsubok sa atin. Katatapos lang ng Christine, di ba? Masyadong malaki yung devastation na dinulot niya sa ating mga kapatiran doon sa parte ng South. I praise the Lord dahil nung magpunta ako doon, akala mo pupunta ako sa it's okay, it's okay, it's okay. Akala mo, nagpunta ako sa war zone. Buto lang mga puno, naglaglagan ng mga kawad ng kuryente, ang kalat ng kalsada, maputik, and all. And at least dito sa Pandi, nakakangiti tayo dahil ang linis ng kalsada, di ba?
Kahit na biyak-biyak ang kalsada road, at least hindi kayo. Di ba? Pero biyak-biyak naman talaga eh. Wala naman tayo magawa. Akala ko nga may Volkswagen na nakalubog na ron eh. Ang lalim ah. Sabi ko. Di ba? Yan. The Lord has blessed us with His words. It's in Hebrews chapter 10, verses 22 to 25. I want you to open your Bible. Open your Bibles and please read with me. Ayan. Hebrews chapter 10, verses 22 to 25. At pinamagatan ko yung ating pag-aaralan ngayon ng be a friend to others. Lead them to Christ. Okay? Kung natagpuan nyo na po ang ating mga verses, samahan nyo po ako sa pagbasa. Hebrews chapter 10, verses 22 to 25. It says here, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Sabi, let us draw near to God. This command to draw near, this is a command to go all the way with God. Yung let us draw near to God is a command to go all out. To go all the way for the Lord. Hindi ito on and off. This is not an on again, off again approach to godly living. But a commitment that rejects the world and pursues Christ. The word is about worship. Let us draw near to God. Lumapit tayo sa Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang pagtingin natin dito? Kung kailan lang pwede. Pagka, Pastor, pasensya ka na, busy ako eh. Kaya hindi ako makati na simbahan, hindi ako makapunta sa church. Pasensya ka na, Pastor, ang dami kong gawain. Anong gawain mo? Kasi may malaki kong dinidil eh. Yeah. Siguro maintindihan ni Lord to. Magta-tights naman ako pagkatapos. Ha! Di ba? And we were even admonished at sinabi, with a sincere heart. This is parang fostering loyalty and dedication. Di ba? And we are being encouraged to run to our Savior. Draw near to God with a sincere heart. Hindi po pwedeng pagka nandiyan lang si pastor, pagka nandito tayo sa loob ng church, just to fulfill our religious obligation. Naku, isasabihin ko sa inyo mga kapatid, pasensya na kayo kung religious obligation lang ang gusto nyo i-fulfill, kayo na lang. Ang layo ng pandi. Pupuntaan ko kayo rito para lang sa makumpleto ko yung religious obligation. Doon na lang, meron din naman. But why am I here? Why are you here? Because we want to worship God. Right? Kung meron pa kayong ibang kadahilanan, hindi ko alam yan. Dapat, yung atin daw paglapit sa ating Diyos is with a sincere heart and with a full assurance that faith brings. Ano yung full assurance that faith brings? Ano ba ang dala ng pananampalataya sa inyo? Ano ang dala nito sa inyo? Po? Because the true believer does not run away from Christ or even admire Him from a distance. Tandaan nyo yun, a true believer does not run away from Christ or admire Him from a distance. Hindi po pwedeng sasabihin natin kay Pastor, sagot ko na lang prayer, Pastor. Kayo na dyan. Sa akin prayer na lang. Kaya wala hong Kristiyano na sinasabi nila, di ba, backslider. Wala mga Kristiyanong nag-iisip na tumakbo palayo sa ating Panginoon. Kanina as I am having my devotion, pagising ko, the Lord has assured me of my identity with Him. Sabi niya, Rafa,
I will accomplish what I have started with you. Sometimes kahit mga manggagawa tayo ng Panginoon, nakakaranas tayo nun. Na parang, ang bigat-bigat naman nito. Nakakapagod na Lord. What would you do? You want to run away from God? Para kang, sa salita natin, ano yun? Nagtampo ka sa bigas? Aba, edi sige, bahala ka. Di ba? Parang ganyan yan. But, ang totoong mananampalataya at ang totoong nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo tumatakbo palayo sa ating Panginoon. Manapa, we should draw near to Him with a true heart. Lalo tayong lumapit sa Diyos. A true heart is a sincere heart that does what it is supposed to do. And what is it? To love God and hates sin. We ought to continue to love God. Hindi kung kailan mo lang siya nakilala. Kanina nga, on the way here, ang ibinigay na song ng Panginoon sa akin, init ng unang pag-ibig. Nang una mong makilala ang Panginoong dakila, mainit ang pag-ibig mo, maapoy ang pagsinta. Sa pagdaan ng panahon, ano't bigla kang nanlamig. Sukat mo bang tinalikdan ang landas mong maligaya? Diba? Sabi ni Lord, yung init ng unang pag-ibig na naranasan mo, naramdaman mo, you hold on to that. Bakit nung una mong nakilala ang Panginoon, lahat itinaya mo? Tama? Ngayon na andito tayo on the way to the now and the not yet, you are saved. Right? Sabi nga nung iba, saan ako ba naligtas? Abay, naligtas ka sa tiyak na kapamakan. Pero parang ang tagal. Abay, gusto mo na ba ngayon? Gusto mo, papakita ko na sa'yo si Jesus. Di ba? Hindi tayo dapat nanlalamig sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Despite or in spite of all the trials and challenges ng ating buhay. Manatili tayong lumalapit sa Diyos. Manatili tayo sa pananampalataya natin. We should reject wickedness and pursue righteousness. We ought to die to ourselves and to live for Christ. We must run to the Savior with such a heart. Di ba? One that is humble, submissive, thankful, and honest. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Na hindi tayo dapat lumayo sa Diyos. Humawak tayo. Let us draw near to God. Ito'y paanyaya. Kung kayo'y anyayahan, pupunta ngayon sa Malacanang, imi-meet nyo ang presidente ng Pilipinas, what would you do? Ay, nagpa-parlor pa kayo. Sabihin nyo hindi. At kayong mga lalaki, teka muna, baka hindi magustuhan tong aking goatee, mapatanggal. O kaya naman, ako'y paano gugupitan? Wala nang gugupitin. Kuya, hindi na ako magpapagupit, pero mag-aahit na lang ako. Di ba? At baka bumili ka pa ng Trubinize. Natawa yung iba, alam nila kung ano yung Trubinize. Baka bumili ka pa ng damit. But to us, believers in Christ, ano sabi? Open ang trono ng Diyos sa atin araw-araw. And let us continue to draw near to God with a pure heart. Next verse, sabi dito, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Dito sabi, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ano ba ibig sabihin nung hold fast or yung let us hold na yan, unswervingly?
Hold fast means to cling or to take. Hindi ho enough yung, pastor, okay na ako. Nagpabautismo pa nga di ba? Nag-sign pa nga ng card Tapos, asa na? Hindi naman anniversary. Pag-anniversary, pumunta ako. Tuwing anniversary lang kayo nakikita At saka kung minsan, tama, Pasko. Pagka Pasko, yay, bigayan. Di ba? If you are going to claim Christ, you have to own your confession. Hold on to it with both hands. Hawakan ninyo yan. Dapat it should be a rock-solid commitment. Hindi yung lulubog, lilitaw, parang palitaw. Ayan, pagbagbag ka na ng problema, tsaka mo hanapin si Pastor, pwede nyo ba ako ipag-pray? Samantalang ang ganda-ganda ng dating ng biyaya sa'yo, nasan ka? Tugs, 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 tugs. Yan, andyan tayo. Pero nung humirap na ang buhay, Pastor, pwede ba nyo ako isama sa panayon? Kaya mas masarap pa nga ata binabagyo kayo para mapuno kayo dito hindi ba? Aray, naku, sabi nung iba. Your confession is more than simply a verbal affirmation. Tandaan niyo mga kapatid. Sinasabi niyo mga Kristiyano kayo? Pagkahuba ako nagpa-show of hands dito, tinanong ko, sino ang Kristiyano dito? Baka lahat tayo magtaasan ng kamay. Sino ang pupunta sa langit dito? Tayo tataas ang kamay. Pero sino ang may commitment dito? Di ba? Tandaan yan, it should be a rock-solid commitment sa inyong pananampalataya sa Diyos. Hindi yung konting mabago ang schedule nyo, hindi na kayo makita. Konting umirap, ayaw na. Kaya nga kanina, again, yung pakikipag-usap ko, meron kasing, nakalimutan ko na lang ang pangalan niya, isang tao na pinarusahan. Ang parusa sa kanya, yung malaking-malaking boulder, bato, iaakyat niya, pastor, doon sa bundok. Walang magawa ata, kasi susunod doon, ibababa niya uli. Araw-araw, gagawin niya yun, iaakyat niya yung malaking-malaking bato, tapos ibababa niya uli. Sabi ko, parang kahangalan, Wala nang saysay ang buhay mo, yan na lang gagawin mo. But to my, kanina, sabi ko, sabi ni Lord sa akin, paano kung yun ipagsubok? Hindi ba't kung siguro kung nakasampung beses ka nang ginagawa yun, 3 buwan, 4 na buwan, hindi kaya kayang-kaya mo na boulder na yon? Binibit-bit mo na lang yon? Tama. For a moment, ang tingin natin, isang pagsubok na hindi kakayanin at kahangalan. Ganyan din yung commitment Di ba? If you committed to something, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos, humirap lang, ayaw na. Umiiba lang ang ihip ng hangin. Hindi na kayo makita. Rock solid, yung commitment. Kasi ganyan din ang commitment ng Diyos sa atin. Sabi niya, let us hold unswervingly to the hope we profess. The true believer has a faith that holds on to Christ. Ang pinangahawakan natin, umahawak tayo kay Kristo. Last Friday, I had a small group. At ang amin pong ang ibinigay ng Panginoon sa akin ay Acts 1. Ang pag-akyat ng Panginoon muli sa langit. Could you just imagine this wonderful truth that the disciples saw na umakyat ang Panginoong Yesus sa langit? Kaya nga hindi nila naintindihan. Ang tagal nilang nakatanga sa doon. Nakatanga pa rin silang ganun. Ano ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel. Sabi niya, mga chokaran. Hindi yun yung sinabi. Sabi niya, men of Galilee, why do you look up staring at the sky?
this Jesus who had been taken out from you would come back in the same way you'd seen him live. Grabe! Anong klaseng to? Hope meron tayo. Totoo. Solid. Ang Diyos natin, si Jesus, namatay sa krus para tubusin tayo. Hindi doon natigil. Nabuhay magmuli. For 40 days. Maraming tao, nakita siya. Maraming tao, nakasalumuha ang Panginoon. Kausap niya. At nung time na siya umakyat sa langit, gising na gising ang mga disipulo. Nung nananalangin si Jesus para on the night na siya ay binitray, di ba? In the Garden of Gethsemane, tulog ang mga apostol. Eto, gising na gising. At umabot sa atin ang mensaheng yan. So we have that kind of hope. Sinabi pa, for he who promised is faithful. Tapat ang Diyos na nangako. Hindi ba kayo kiligin diyan? Hindi ba tayo magkaroon ng genuine na pananampalataya at pag-asa sa Diyos? Ano man itong pinagdadaanan mo ngayon? Ano sabi? Jesus would come back in the same way you'd seen him live. We have that hope. Yan yung pag-asang meron tayo. Grabe, buhay at totoo. Sometimes, tayo mismo, na-challenge sa ating mga buhay. We loosen our grip. Kakamali tayo. We fall. But God will never let us go. Alam niyo po ba yun? He will order our steps. He will even number our days and finish the work He began. For He who promised is faithful. God would never let us go. Or God will never let go of us, so we should tighten our grip on Him. Isaiah 41:10, ano sabi niya? Fear not, okay matakot, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Sabi niya, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Whoa! Ito ba yung Diyos na tatakbuhan mo? Ito ba yung Diyos na pinagdududahan mo pa kung minsan? Kung ito yung Diyos na nakilala nyo, I don't think we have business na maupo lang dyan. Wala tayong karapatan na maupo lang dito at laging pumunta lang dito dahil we want to hear some good feel na sermon. But rather we should really understand kung anong klaseng pananampalataya, kung anong klaseng pag-asa meron tayo sa Diyos. At dapat maipamalita natin ito sa iba. Pangawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. We should remain to be a creature of hope rather than despair. Hindi yung tayo pa ang nakakakitaan. Tayo nga yung Kristiyano, sinasabi nyo, tayo yung nakakilala sa Panginoon. Huwag tayong, alam mo yung swervingly? Yun yung swervingly. Parang paliko-liko ka, kaliwa kanan. Hindi ko maintindihan kung saan ka. Init, lamig. Hindi yun eh. But ang point is, eto pa pala, with its original term na ginamit, yung oops, yan. Wala na akong notes, di ba? Sabi ni Lord, tigil me notes. Hindi ko na-charge yung aking laptop kagabi. Akala ko, mahaba pa baterya. Yung unswervingly pala na yan, ang ibig sabihin dyan, sa original word na ginamit, is bubbling. Alam niyo ibig sabihin nun? Bubble? Ngunguto-nguto.
kung may tunay kayong pananampalataya kay Jesus, kung mayroon kayong sinasabing, alam ninyo ang inyong pinananampalatayanan at ang inyong pag-asa, ano yung inunguto-nguto nyo? Di ba? Alam niyo yung mga anak na nangihingi sa magulang, Ma, Dad, yung tuition ko ha? Oo, tuition mo anak. Okay. Bibigay ko sa'yo. Ayaw tumigil. Yung tuition ko, hindi pa ako nakakabad. Sinabi na nga babayaran natin. Paano naman kayo Bakit? Anong tawag doon? Installment pa kasi Babayaran na nga Di ba? Pero ayaw maniwala. Ito yun. Unswerving, sabi niya. Hindi tayo pwedeng ganito. Let us hold fast sa ating mga pananampalataya. Sabi niya, to the hope we profess. Bakit? Because He who promised is faithful. Next slide. Ang sabi dyan, verse 24-25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ito yung napaka-practical na sinasabi sa atin. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. We should be intentional in encouraging others in ways that leads them to love and good works in their lives. Ang problema natin, Brad, ito yung sinasabi, yung famous line sa loob ng simbahan. Alam niyo yan? Nakakatisod. Palagay ko si Pastor, ang dami na narinigan ng ganyan, no? Natisod po ako. Natisod po ako. Naku, huwag niyo sasabihin sa akin, baka madagukan ko. Hindi, joke lang ko yun. Bakit ka ba natitisod? Sige nga, bakit ka natitisod? Hindi ka Kristo nakatingin Kung kanino ka nakatingin But sinasabi dito, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Paano mo sila magagawa? Paano mo magagawa yun? Diba? Paano mo magagawa yan? Dapat nasa isip mo yan. Ang ibang tao nasa isip mo, hindi lang ikaw. Tapos sabi niya, not giving up meeting together. Actually, in context, bakit sinabi yan? Kasi may mga Kristiyano na, mga mananampalataya kay Kristo, diba? Gustong bumalik sa Judaism. Pagkatapos yung nakilala ang Diyos, pagkatapos yung naranasan, sabi nga ni Pedro, now that you have tasted that the Lord is good, babalik ka doon? Babalik ka doon sa dati mong ugali? Babalik ka doon sa mga nakagisnan yung pananampalatayang tiwali o mali? Ito yun. Yan ang context niyan. Kaya sinasabi nila, kayo naman nanaan dyan. O tayo yon. Ano ba ginawa nyo? Ay, Pastor, bayaan mo na siya. Kung ayaw niya sa atin, diwag. Ay, ganun ba ang sinasabi natin? But we are admonished to consider them. Ano ba? To spur. I-encourage nyo sila. Ipakita nyo sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Maging tayo, hindi yung di ba, sila naman yan Kung ayaw nila maligtas, di bahala sila sa buhay nila. Hindi po, hindi natin pwedeng ugaliin yan. Di ba? Sabi dyan, not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Because, itong mga salitang ito, laging nagagamit din yan ng mga ng mga pastor. Sasabihin nila, ayan sabi, wag daw kayong ma-absent. Di ba? Dahil sinasabi, wag kayong ma-absent sa church, lagi kayong umattend. Pero ang sinasabi dito, hindi lamang yung hindi lang yung pag-attend natin dito sa simbahan. We belong to the body of Christ. Iisa tayong, tawag dito? Mayroon tayong kinabibilangan. Ikaw ngayon ay kabilang sa katawan ni Kristo. Katulad nga ng sinasabi ni palagay ko na ibahagi ko na sa inyo yung example na yun, di ba? Kahit na anong ganda ng auto mo, mamahaling auto, tanggalin natin yung plug ng radiator. Lalo na kailangan na may tubig, ha? Hindi ko alam kasi ngayon, may electric wala nang tubig. So,
tanggalan natin ng tubig yan, cooling system. Alam nyo kung magkano yung plug na yon? 100 pesos or baka, let's say, 150 to 200 pesos. Iko-consider mo sa 5 milyon. Yung 250 pesos? Pero pagka tinanggal mo yon, would it function? Hindi. So, ibig sabihin, yung pagkakaupo mo dyan ngayon, kapatid, may ibig sabihin yan. Nilagay ka ng Diyos dito sa Pandi. Nilagay ka dito sa CJLS. Hindi lang para makinig lagi ng sermon. Sa pastor nyo. Yun ang ibig ko sabihin. Diba? Tapos binigyan pa nga tayo ng pasubali. And all the more as you see the day approaching. Ano ba yun? The day approaching. Ano yun? Nakakapitalize pa yung day, oh. The return of the Lord Jesus Christ. Di ba? Di ba tayo magkaroon ng habag sa mga kapwa nating hindi pa kilala ang Panginoon? Nahabag lang tayo dahil inanod yung bahay. Yung kaluluwa din mga yun, inaanod. Kaya nga ho ang sinasabi ko sa marketplace, magaganda ang bihis nila. Ang gaganda ng kotse. Kasi alam nyo naman na ako'y nasa marketplace, di ba? Ang aming ministeryo nakasentro sa marketplace o sa mga trabaho. Ang gaganda ng bihis. Di ba? Gutom ang mga kaluluwa. Ang gaganda ng auto. Mamahal ng auto. Binibiro nga ako nung isang kapatiran doon eh. Pastor, yung kotse mo, luma na yan. Parapol mo na yan. Paparapol to. Wala nga akong pambiling pamalit eh. Rarapol ko pa. Di ba? Sabi niya, ano yan? Parapol mo na yan. Gaganda ng auto. Ligaw sa kanilang buhay. Di po ba? Paano sila? Paano yung kapatid mo? Paano yung kapitbahay mo? Paano yung kaibigan mo? Basta tayo na andito sa church. Huwag niyo kalilimutan ang pagdalo. Ayan, not giving up meeting together. Some are in the habit of doing. At least tayo dito lang. Kung ayaw nila, wag. No. Hindi yan ang tawag sa atin ng Panginoon. So ano yung meron mo akong 3 practical na puntos dito. Next slide. Ano sabi dyan? Yan. Number 1, remain fastened. Flex your faith muscle. In fact, I think last week, tuloy mo sasabi ko, no? Last month, we remember the preaching about the paralytic. Di ba? May 4 siyang kaibigan. Could you just imagine, yung 4 niyang kaibigan, kung hindi nila finlex yung kanilang faith muscle, paralitiko pa rin yun. Tama? Hindi niya makikita ang Panginoon. How about us here? Flex your faith muscle, mga kapatid. The true believer has a faith that holds on to Christ. Walang bibitew. Walang bibitaw. Remain fastened. Manatili tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa ating pagmamahal sa ating Diyos. Number 2, yan. Be patient with one another. Ano daw, sir? Anong be patient? Gusto mo maging pasyente yan? Hindi, be patient. Huwag niyo gawin pasyente. Nakakawawa naman, di ba? Be sensitive to others. Iniisip natin yung iba naman. Di ba? Hindi lang puro ikaw. Yan ang problema ng maraming Kristiyano. Tumingin tayo dito sa akin. Tingin mo kayo dito sa nagsasalita sa inyo. Ang buhay Kristiyano, hindi lang laging pagpapalago ng inyong pananampalataya. Pupunta sa simbahan, anong gusto? Gusto kong lumago sa pananampalataya. Hindi, tapos, gusto kong tumibay sa aking pananampalataya sa Diyos. Tapos, ano gagawin natin? Hindi tayo tinawag para lang lumago sa pananampalataya. In fact, inutusan tayo. Utos yun. Hindi naman, bikini man. Kung gusto nyo lang, nahiya naman ako sa inyo, baka gusto nyo, mag-share kayo. Hindi. It's a command.
Pero how can we do that? Number one, be patient with one another. Alam niyo ibig sabihin ng patient? Ha? Kaya may tinawag si Pablo, dinescribe niya yan sa Korinto, sa mga Korinto. Long suffering. Wow! O, wag niyo titingnan yung asawa niyo. Long suffering daw. Di ba? Sabi diyan, be patient with one another. And sometimes, the greatest act of love is just putting up with other people. Alam niyo yon sa Tagalog? Kung minsan, yung magandang pagpapakita ng pagmamahal ay yung pagiging pasensyoso sa kapwa nyo. Hindi yung, wow, binigyan ako ng flowers. Wow, inag ako. Diba? Kaya nga nung narinig niya yung sermon dito sa Pandi, sabi, maging mapagmahal kayo sa asawa nyo. Aba, pag-uwi niya, binuhat niya talaga kaagad yung asawa niya. Oh, honey, halika rito. Sabi niya, bakit mo naman ako binuhat? Tuwa yung bisis, di ba? Kasi sabi ni Pastor, carry your burden. Sabi niya, kaya kineri kita. Pasalamat ka, hindi hawak ang kawali. Kung may hawak na kawali, baka ikaw ay napukpok. Di ba? But being patient with one another is a virtue. Paano yan? Practical tips. Magbilang kayo ng hanggang 10. Pagka 10, galit ka pa rin, bumilang ka hanggang 20. Di ba? Minsan, kagatin mo na lang yung tang mo. And be sensitive to others. Pagka naging sensitibo ka sa iba, alam niyo mangyari, mahaba pasensya mo. Ewan ko ba, bakit ba yung mga nakamotor na yan? Sino ba mga nagmumotor dito? Parang bawal kayo sa likod, no? Bawal kayo tumigil sa likod. Gusto nyo lagi nasa unahan kayo. Hindi ko alam. Meron bang ganun rules? Wala naman ata. Bakit ganun? Kaya lang, be patient with one another. Grabe kong ganun, di ba? Parang gusto kitang sagasaan. But be patient. Kasi naman, Pastor, tagal-tagal ko na wini-witnessan yan. Ayaw naman makinig. Antigas-sigas sa ulo. Naku, meron din akong kinakaunsilan na ganyan. Nakakatatlong TV na raw siya. Bugs. Pag nag-aaway sila, binabasag niya yung TV niya. Nakakatatlong TV. Sabi ko, yung pang-apat, bigay mo na lang sa akin, ha? Huwag mo nang sirain. Bigay mo sa amin. Donate mo na lang sa church. But we need to be patient. Imagine niyo kung hindi naging pasensyoso ang Diyos sa inyo, ano na kayo? Sige nga. The problem with us, laging yung kasalanan natin, mas maliit natin tingnan kaysa sa kasalanan ng kapwa natin. Tama ba? Ako na naman. Sige, ako lang. Ako ganyan ko tingnan kasalanan ko eh. Parang, at least ako ganito lang ginawa ko. Parehas din kayo may kasalanan eh. Tama po ba? Last point, sabi dito, matatapos na si Pastor, maaga. Sabi nila, examine yourself first. Examine yourself. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 7:3-5, paano mo i-correct yung kapatid mo? Meron kang log sa mata mo. Alam niyo yung log? Hindi toothpick yun. Log. Troso. Paano nangyari yun? Sabi ko nung bata pa ako, paano naman yun? Baka naman idioms to. Idiomatic expression ata ito. Hindi. Idiomatic ba yung spec? Sabi ni Jesus, kung may muta, may dumi sa mata, yung kapwa mo, bago mo siya i-correct, ikaw may lag sa mata. Baka si Kuya pa yun, Yung si Kuya 3, ang laki-laki nun, hindi mayakap yun eh. Di ba? Ano sinasabi lang dito? In one-liner, di ba? Naka-align tayo. Be patient with one another, be sensitive to other people, and examine yourself first. Ikaw muna, tingnan mo muna yung sarili mo. Di ba? When you like to correct other people, before you do, first, examine yourself and take a look at yourself. Manalamin ka muna. Kaya minsan hindi tayo nagiging effective.
Di ba? Sasabihin nyo, sa Sunday school, taturuan natin ang mga anak natin, ang mga bata, huwag magsisinungaling. Masama yun. Tama? Nanay, andyan na ho si yung maniningil. Sabi mo, wala muna ako. Sabi mo, wala ako. Paano na yun? Sinasabi nyo, huwag magsisinungaling nung ayan na maniningil, wala ka. And be careful, lagi natin sinasabi, wala akong pera. Totoo yan, wala kang pera. Baka nga mawalan ka ng pera, sige ka. Pwedeng sabihin naman, wala akong enough money for that. Di ba? I don't have enough money for that. Pero hindi ibig sabihin wala kang pera. At sa ugali, gustong-gusto mo i-correct yung kapatid mo. Ikaw naman tong... paano mo i-encourage sila na pumunta sa simbahan? Yung mga anak nyo na lang, tinutulak nyo, mga anak, magsimba kayo. Dito muna ako. Di ba? Maglalaba pa kami. Mga anak, magsimba na kayo. Tanghali na. Magsimba kayo. Ikaw, asan ka? Online na lang. Galing. Di ba? Huwag niyong gamiting excuses yan. Pero parang sasabihin niyo sa akin, pastor, dito nga ako sa church ngayon eh. Hindi ako kasali dyan. Wow. Hindi ko sasabihin palakpakan niyo sarili niyo. I won't say that. I strongly disagree with those pastors or preachers who would tell, wow, tap your shoulders. Wow, dahil naandito ka. Utang na loob pa ni Lord na naandito ka? Hindi po. We are commanded to go and make disciples of all nations. We are commanded, mga kapatid. And it is a command to be obeyed. Di ba? It is a command. You go. Yung kapitbahay mo, sana sa susunod na linggo, kulang na upuan natin. Tingnan mo nga, Pastor, kung maging effective talaga tong preaching natin ngayon. Imagine niyo kung meron kayong bit-bit na isa ngayon. Siya rin, meron siya na-encourage sa isa. Ikaw din meron. Ilan tayo ngayon dito? Hindi. Okay lang. Mainit pag marami. Makakuha pa kayo talaga ng dahilan, ha? Yeah. This is what this pericope is telling us. Hindi tayo pwedeng Kristiyanong Zimbabwe. Di ba? Zimbabwe. Hindi. So, be a friend to others. Be a friend to others. Pagka sinabing friend, di ba a friend loveth at all times. Sabi din ni Christ. Sabi ni Jesus, a friend loveth at all times. Maging kaibigan kayo sa iba. Anyayahan nyo sila. Dalin nyo sila. Or dalin ninyo si Kristo sa kanila. Hindi lang para makahatak tayo ng uupo dito sa simbahan na to. Hindi lang para tayo dumami sa bilang, kundi upang sila'y makakilala sa tunay na Diyos. Upang sila ay tunay na magkaroon ng katulad ninyo na kaligtasan mula sa tiyak na kapahamakan. Amen. We're not here para magparami. We're not here para magparami. But we are here and we are being commanded to go and make disciples. Continue to shine for the Lord. Continue to be the salt and light of this world. Itong iglesyang to, maging ilaw dito sa lugar na ito. Lahat na nagdadaan dito, may simbahan palang ganyan dyan. At napaka-welcoming. Meron palang ganyang klase ng pagtitipon dyan. Hindi lang dahil, ang ganda. No. But the community here radiates for the Lord Jesus Christ. Kayo'y nagniningning. Kayo'y maalat at may lasa. Hindi kayo matabang. Kayo'y mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Yesus. Manalangin tayo. Father, we praise you and thank you for your wonderful grace to us. For reminding us, Lord,
that this salvation that you have given us is not just for us. Help us to be more sensitive, Panginoon, sa aming mga kapwa at lalong-lalo na sa iyong pagtawag sa amin. Hiling po namin, O Diyos, mangusap kang patuloy sa amin. Tulungan mo po kami maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Ilaw at asin sa aming sambahayan na ma-encourage namin, Panginoon, ang aming buong pamilya, ang aming mga anak, even ang aming mga magulang, that they too would come to know the Lord Jesus Christ at makasama namin sila sa pananambahang ito. We are praying even, Panginoon, yung mga taong naandun po sa lugar ng aming mga trabaho, sa aming mga businesses, sa mga nakakasalamuhan namin sa araw-araw. We are praying, God, that you would help us na kahit sa kanila, maibahagi namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas. Hiling namin, O Diyos, ibaon mo po ito sa aming mga puso, sa aming mga isip, at tunay na maipamuhay namin sa araw-araw. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming pinapupurihan. Ikaw ang aming niluluwalhati. Ito po, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.